Patingin ang mga kamay mo. Ayan kasi hindi ka nag-iingat. Aray! Tignan mo nga yan. Pareho kami ang napinsaladan. Matigas ang ulo mo. Ang sama ng itsura. Malamang hindi na to gumaling ng husto. Ano na? Nakikinig ka ba o hindi? Kinalulungkot ko sabihin sa'yo na wala rito sa Game World si Jean. Hindi ko rin alam kung saan siya makikita. Gano'n ba? Sa bagay, naisip ko na naman yung dati pa eh. Yun nga lang, may mga kwento ako mula sa dating panahon. Gusto mo ba marinig ang mga yun? Opo! Sige na po! Narinig mo kanina ng mga death row convicts na Bobobo at yung iba pang pirata, hindi ba? Ang totoo niyan, ganun din ako. Kasing dami ng taong pinaslang ni Bobobo ang pinaslang ko. Si Jean ang nakahuli at nagpakulong sa akin at nahatulan ako ng kamatayan. Pero napunta ako rito dahil kinuha ko ni Jean. Ni Jean? Ang sabi niya sa akin noon, kapag may isang tao sa mundo, kahit na isang tao lang ang nananalig at nagtitiwala sa'yo, maaari kang makawala sa dati mong magulong buhay. Si Jean ang taong yun para sa akin. Balang araw, makikilala mo rin ang anak ko. Dahil tsak na darating siya rito sa Great Island. Pagdating niya, huwag kang magatubiling talulin siya. Bale, ayos lang sa'yo kahit na mapatay ko siya. Huwag mo siya maliitin. Alalahanin mo sa akin siya nanggaling. Aalis na ako. Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Akala ko nung una, nasisiraan na ng bait ang ama mo. Biro mo, ang isang death row convict na tulad ko, madalas niyang kausapin tungkol sa isang game na gusto niyang gawin. Pinagkatiwalaan niya ako. Tapos, binigyan pa niya ako ng laya para gawin ang kahit ano sa kanyang anak. Hindi ba sira talaga? Hoy, Tunga, huwag mo kalilimutan kung sino bumubuhay sa'yo! Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Wala kang kwenta, mga basurang tulad mo! Hindi dapat pinaniniwalaan! Hoy! Sira ulo! Halika nga rito! Hagal! Basura ka, malis ka sa harap ko! Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Tama. Sa unang pagkakataon, noong mga sandaling yon, nung ko lang narinig na tinawag ako sa pangalan ko. Kaya naman, naiingit ako sa'yo. Nananalig at may tiwala si Jean sa iyong kakayahan, kaya kanya ibinilin sa akin. Nananalig at may tiwala rin ako sa iyong kakayahan, Gona. Kaya ginawa ko lahat para labanan ka. Pero kung wala ang mga kaibigan ko, wala akong pag-asa manalo sa'yo sa laban. Oo nga. Mahusay ang teamwork niyo magkakaibigan. John! Sana magkita na kayo ni Jean. Sige! Sa ilalim ng tubig kung saan tumatama ang liwanag, matatagpuan ang kuweba sa ilalim ng dagat. Pero ikinalulungkot kong sabihin walang kayamanan doon. Patawad kung hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Isa yung sagradong kuweba, at iilan lamang mangingisda ang nakakaalam sa kinaroroonan nun. Kaya nagsimula ang alamat. Subalit hindi totoo ang tungkol sa taglay nitong yaman. Sinabi ko kay Razor at sa 14 na Diablo ang tungkol sa katotohanan yon. Pero hindi sila naniwala. Sana nga sinabi ko na sa kanila kung nasa ng kuweba, pero nag-aalala ako na baka isipin nila na ibang lugar ang itinuturo ko. Ibig sabihin, yung tungkol sa dwelling ng Sigad, hindi pala alam ni na Razor at ng mga kasama niya? Hindi na dapat, dahil isa yung sagradong lugar. Hindi maaaring sirain ng mga taong nabubuhay sa dagat ang malawak nating karagatan. Pag nangahas sila, sila ang mapapahamak. Uy, Gon. Baka isipin mo, totoo yun Kwento lang yun dito sa Game World. Sa wakas nagagawa ko ng pagmasdan ng dagat mula rito, sumisilip na ang liwanag ng haring araw. Pabalik na ang mga bangka mula sa pangingisda. Pabago-bago at kumikinang ang kulay ng tubig. Para sa akin, ang tanawing ito ang pinakamagandang yaman sa lahat. Ayos! Sa wakas nakuha na natin ang strip of coast! Gamitin natin yung clone spell para makagawa tayo ng marami niyan. Saya na kaming makuha ang clone ng number 2 card. Tama yun. Kayo may karapatang magtago ng original strip of coast, hindi kami. Bye-bye. Sigurado ka ba ayaw mo magkaroon ng ganitong card, Hisoka? Hindi na.
Nag-enjoy naman ako ng gusto eh. Alis na. Baka gusto mong sumama muna sa amin ng ilang araw para mabantayan kong kilos ng mga Ryodan. Balak nyo pa rin mangolekta ng mga card pagkaalis nyo rito, hindi ba? Hindi ako interesado sa ganung gawain. Pero balitaan nyo ako kung may ibang pangyayari. Agad akong darating sa tabi nyo gamit ang Accompany o Magnetic Force card. Ha? Sila ang ulong sinungaling yun ah! Bakit anong problema? Mula nang sumama sa atin si Hisoka, hindi pa natin nagamit ang magnetic force card, hindi ba? Eh bakit alam niya? Ibig sabihin, bago pa niya tayo makita, alam na niya ang tungkol sa mga spell card. Ha? Sabi ko na nga ba eh, may tinatago siya sa atin. Kiluwa, may dalawang uri ng sinungaling. Yung una, nagsisinungaling na may dahilan. Yung ikalawa, nagsisinungaling na walang dahilan. Sa ikalawa, kabilang si Hisoka. Samantalang tayong dalawa, doon sa una, nakuha mo? Kaya huwag ka nang mag-isip, masisira lang ang ulo mo. Gon, may imumungkahi ako. Ano po yun? Umayag ako sumama sa grupo nila. Gusto niyo rin ba sumama sa grupo namin? Tiyak na haharapin natin sa laban si Gentro at ang mga kasama niya. Pero lamang sila sa atin pagdating sa fighting power. Maliban sa mga sugat ko at kakulangan sa pagsasanay, siguradong hindi natin sila makakayang talunin sa laban. Yun ang nakuha kong impression sa Bomber na marinig ko mula sa inyong tungkol sa kakayahan niya. Pinag-aralan at pinag-uusay niya ang kapangyarihan ng kanyang nen dahil layunin niya makapanakit o makapatay. Ang motibo niya sa pakikipaglaban ay iba sa motibo natin. Napakatuso niya at mapanlinlang. Kaya naman. May isang manlalaro na gusto kayo makausap, kaya gumamit siya ng contact card. Ang tagal na natin hindi nakita. Naalala mo ba ako? Si Gentro.